Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Biyernes mga Lodi, no? Ano bang araw ngayon? Ano bang tawag sa araw ngayon, May, ng Biyernes? Biyernes Santo pala, yan. Biyernes Santo. So gabi na tayo mga idol kasi kauuwi lang namin eh. Dapat bukas na ako mag-update eh. Pero kailangan natin mag-update para sa inyo mga Lodi dahil malulupit ang news natin. So ang request lang ni Kuya Jeblo ngayon is pa-like lang ng video natin mga idol. No? At syempre sa mga gusto ng ganitong news, subscribe na kayo mga idol. No? At sa mga wala pang crypto exchange dyan, mga Lodi, BitGet, andyan yung link natin. At syempre kung tatanungin nyo ako tungkol sa BitGet, masasagot ko kayo kasi yung iba, nagtatanong sa akin sa Bybit, sa OKX, hindi ko kayo masagot mga idol kasi BitGet yung gamit ko mga Lodi. No? So andyan yung link kung gusto nyo, register na kayo. So ayan, mag-update na tayo. Grabe, pagod ako. Kakauwi lang namin, mga idol eh. So, ayan. Update na. Unahin ko na to. So, ayan. Update. The SEC will host its third crypto policy roundtable on April 25, focusing on custody issues with panelists from Kraken, Fireblocks, Fidelity, Anchorage, and more. No? So, medyo mabibigat yan. Sabi nga dito, some big names in the crypto space. Let's hope this roundtable goes well. So, importante ito. Isa to sa mga abangan na date kung ano yung magiging result ng pagbimitingan nila is medyo baka maka-apekto yan sa atin, mga idol. No? Kasi medyo mga big time nga yan, sabi nila dito. No? So, hintayin natin yan. And then, eto naman, mga Lodi, negative news sa Bitcoin. Pero sa tingin ko, hindi naman ito makaka-apekto sa Bitcoin. Kasi hindi lang naman Oklahoma. Alam ko yung iba medyo pumayag naman o merong pinasa o nasa pangatlong confirmation na. Ano ba tawag doon? Basta mga ganun, no? Ito kasing Oklahoma medyo Oklahoma Strategic Bitcoin Reserve Bill fails to pass committee. O yan, no? In his closing statement, Senator Guthrie claims there has not been a period of 4 years that Bitcoin has lost money. Bitcoin is now going away. So, hindi sila pumasa sa Oklahoma. Sa tingin ko, wala namang apekto yon. Kasi yung iba, alam ko sa ibang mga city, okay naman eh. Mga lods eh. Mga nakapasa naman sila doon. So, dito lang sa Oklahoma, medyo nag-negative sila. Mga idol. No? So, ito naman. Although, may mga ganitong news, BlackRock continues to accumulate Bitcoin while most other ETFs show consistent net outflows. So kung papansinin niyo mga Lodi, medyo puro outflows yung nakikita natin sa ETF ngayon sa Bitcoin. Pero syempre, yung BlackRock is continues to accumulate pa rin, mga idol, no? Medyo talagang tiwalang-tiwala sila, mga idol, at alam nila na hindi magi-stay sa outflows yan, di ba? Magiging inflows din yan, mga idol. So, positive na positive to sa Bitcoin, mga Lodi. Tapos, check natin ito. Ito, mga Lodi, yung sinabi ni Donald Trump, no? Na medyo, bakit kaya hindi daw nag-cut ng rate si Jerome Powell. Lagi na lang daw siyang late. Too late, Jerome Powell of the Fed, who is always too late and wrong. Yesterday issued a report which was another and typical complete mess. Oil prices are down, groceries, even eggs, no, are down, and the USA is getting rich on tariffs. Too late should have lowered interest rates like the ECB long ago, but he should certainly lower them now. Powell's termination cannot come fast enough. So may video dito mga Lodi, tinanong nung reporter yung tungkol kay Powell. Grabe yung sinabi dito ni Trump, no? Sabi niya ito, pag sinabi kong out ka na, pwede ko nang i-out yan si Jerome na yan. Sabi niya ganito. Pakinggan natin, ha? Jerome Powell, you said that the termination of Jerome Powell cannot come fast enough. He says he won't leave even if you ask him to. Oh, he'll leave. If I ask him to, he'll be out of there. But Narinig niyo yan? He'll leave. If he ask him to, he's out of there, sabi. Even if you ask him to. oh, he'll leave. If I ask him to, he'll be out of there. But I don't think he's doing the job. He's too late, always too late, a little slow, and I'm not happy with him. I let him know it, and if I want him out, he'll be out of there real fast. But Narinig niyo yan? If I want him out,
Oh, if I want him out, he'll be out of there real fast, believe me. Grabe, no? So, ano kaya mangyayari? Magkakaroon pa naman tayo ng FOMC meeting sa May 8. No? May 7 sa kanila. Ay, tama ba? Check ko nga. Check natin, mga idol, no? May... Ayan. May FOMC... Ayan. Sa atin, 8 eh. 2 a.m. ng madaling araw sa atin. So, 7 nga sa kanila to. Mga idol, no? May 7 sa kanila. So, ayan yung susunod natin na FOMC. So, abangan din natin yan, mga lods, no? So, ito naman, mga lodi, ito, parang ano to, nangyari kay ano to eh, kay Boydzilla ba yun? Boydzilla. So, mag-ingat tayo sa mga ganito, lalo na sa mga baguhan sa crypto, na merong mga ina-idolize na mga main character sa crypto. Kasi sabi dito ni CC ng Binance, just saw an AI video that mimic my voice to the point that even I couldn't tell the difference. Sabi niya, scary, sabi niya, mga lodi, no? Check natin. 所谓的941亿美元身家，不过是市场情绪制造的幻影。真正的财富是什么？是看着女儿用 NFT 给流浪猫筹款时的笑脸，是收到非洲用户用比特币支付 So ito, parang nagpo-promote to, mga idol, no? Ng kung ano. 学费的邮件，是意识到我们真的在重塑价值传递的方式。但监管的达摩克利斯之剑终究所谓的9。 So ito, si Samson ba dito? Boydzilla ba pangalan nun? Ano ba? Ay, gago mali. Sorry. Ito, si Boydzilla. Saan na yung ano niya? Ayan, ito yung pinakabago niya to. Check Today lang I natin. discovered Ayan, no, siya yan, no. Pinapanood niya yung gumaya sa kanya mismo. Mga idol, no. Ayan, no. Ay. Carter. Oh, they're messing up the lips. In this video, I collaborated with an amazing team of developers. Ayan, no. So, ayan, nagpo-promote siya ng Uniswap. Pero hindi niya ginawa yan, mga idol, no. So, parang ang galing nung pagkakagawa, mga lods, no. Pero kung mabusisi ka, yung bibig mapapansin mo na hindi ganun yun. Kumbaga hindi masyadong sumasara yung bibig pag ganyan. At Uniswap on creating a tool to help make a little Ayan, no? Kumbaga may mga ganun. Siyempre, hindi ka nagpo-focus sa boss, sa bibig pag may mga nakikitang mga ganun. Mga ganun na... downturn. Don't miss your chance to get smarter. Oh, they're messing up the lip sync. I thought the lip sync was pretty decent, and then they're jacking it up here. Don't miss your chance to get smarter while others are panicking. Di ba? So, ang galing ng mga AI ngayon. So, para sa akin, mga idol, is mag-ingat kayo. Okay, maniniwala, lalo na yung mga... alam ko, nangyayari to minsan sa YouTube pag naka-live. Tapos ipapasa mo yung address mo or something. Tapos, meron silang sinasabi na... bigyan nyo ako ng ganitong halaga. Kung magkano yung halagang ibibigay nyo, ibabalik namin ng doble o triple sa inyo. Parang ganun yun eh. Di ba? O kaya, mag-aano sila ng airdrop, or send your address or something, ganyan. So, sa panahon ngayon, sa husay ng mga AI ngayon, dapat hindi na kayo nabibiktima sa ganyan. Pag too good to be true, alam mo na, hindi yun true. Hindi yun true. Mga idol, no? So, dapat mag-ingat kayo sa mga ganyan, ha? So, ultimong si ZZ ginagamit na. Pati yun, no? Si Boydzilla, oh. Sikat yan, eh, oh. Sikat yan, mga lodi. So, ginagamit na rin siya. So, yan, ha. Ingat tayo dyan, mga lodi. So, ito naman, mga idol. Si Jay Clayton, mga lodi, in-announce ni Donald Trump na siya na yung will serve as the intern United States Attorney for the Southern District of New York. No? So, sabi dito ni Natural Med, anyone still doubt the Ripple or SEC case was 100% kabuki theater? Sabi niya rito. Jay Clayton did what he was told on his way out. Delay the globalist reset plan. Now we know who told him and who now controls the financial reset. Dark to light or a new marketing scheme. We'll see. June. So ito, abangan natin yung June na yan.
mga idol. So, ayan, no? So, para sa akin, si Jay Clayton kasi parang alam ko medyo ano to eh. Malapit to sa kanila eh, mga lods eh, no? So, ayan. Ito maganda to, mga lodi. Ito makulit to lalo na to si Da Vinci. Sumikat tong Sumikat tong idol na to. Kasi siya yung nagsabi na bumili ka ng kahit isang Bitcoin lang, ganyan-ganyan nung unang panahon. So ngayon, biglang lumaki yung Bitcoin. So parang sikat yung video niya. Ito yung nagsabi ng bumili tayo ng isang Bitcoin, no? Damulag, ba't di mo sinunod yun? Ganun siya. So, pero ngayon, sinasabi niya rito, mga lodi, mga ganito, sabi niya rito, Here's something I have to admit about XRP. kasi ano to, mga lods Bitcoin Maxi to. So, ibig sabihin, medyo galit siya sa XRP. It's going a lot higher. Now, although I hate XRP and I think it's a bad idea as a cryptocurrency, I have to admit that according to technical analysis, it's going a lot higher than $3. How much is XRP going to be in the future? Well, I think it will get as high as $20 or more. Yeah, I know. Crazy, eh? So, ngayon, sinasabi niya na aabot ng $20. So, hindi ito yung video na gusto kong panood sa inyo. Pinakita ko lang na sinabi niya ito sa XRP. And then ngayon yung nakaraan nila, April 17, ayan, gumawa ulit siya ng video tungkol sa Bitcoin at sa XRP. Check natin. XRP, will it go to that $24 that I once talked about? Possibly. I'm not saying that it would, but there's a good chance. Why? Because, there's a lot of people in the US government that are pushing XRP. And so we could see, possibly, XRP do something crazy. Now, do I suggest you invest in XRP? No, because it is a banker coin. Do you want to continue to support the banking system that gets free money on your behalf or steals from you whenever they screw up? No. So why buy XRP? Sell your XRP, buy Bitcoin. So, ayun sinabi niya, no? Sell your XRP, buy Bitcoin. In the long run, they'll do better anyways. So, ayun, mga lods. No? So, nasa inyo yan kung maniniwala kayo kay Da Vinci, mga lodi. Pero tandaan niyo yung sinabi nung nireport natin yung nakaraan na Bitcoin is the greatest distraction to the greatest disruption. Diba? So, pero syempre, nasa inyo yan, mga lods. Pwedeng wag na kayong bumili kung ayaw nyo. No? Ganun yun eh. Kasi kung hindi nyo naman alam kung ano yung XRP, kung ano yung nagagawa ng XRP, kung sino yung mga partner o ano yung utility niya, kung saan siya ginagamit, kung wala kayong idea, mas maganda na huwag kayong bumili ng mga bagay na wala kayong idea. Ganon, di ba? So, ganun lang yun. Pero, di ba, ang kulit niya kasi, una, ewan ko, magulo yung mga yan. Pero ito, Husky Capital announces launch of Asia's first XRP tracker fund with Ripple as early investor. Itong nalaglag. Yung box ng Trezor ko nalaglag. So ayan, no. So may partner na naman po, no, ang ating XRP, yung Husky Capital, no. Sila yung Capital announces launch of Asia's first XRP tracker fund with Ripple as early investor. Alam nyo, sa totoo lang, ako nga gusto ko na magkaroon ng mga partnership yung Ripple dito sa Pilipinas, mga idol, para once na mag-aano na tayo, alam nyo yun, yung mag-take profit na tayo, hindi na tayo mahirapan. Hindi na tayo mag-aanap ng idea kung paano natin mabilis malalabas yung asset natin, no? Kung paano tayo mag-take profit, di ba? Kasi yun yung parang mahirap gawin once na gusto mo na mag-take profit, di ba? So, kasi kung malaki yung kukunin mo, kung maliitan lang, madali lang. Pwede kang kumuha anytime, di ba? Kaya lang kasi syempre dito sa atin may mga limit lalo na sa GCash, sa Paymaya, may limit din. Hindi ko alam sa mga bank account Actually, hindi ko pa talaga tinatry. Wala pa naman tayong i-cash out na malaki. So, hindi pa natin alam. Di ba? So, pero kung magkakaroon na ng mga marlupit na partnership yan sila dito sa Pilipinas, di mas maganda yun. Hindi na tayo mahihirapan, di ba? And pwede nating ituro yun sa mga audience natin. Kasi ako, wala naman akong ayan. So, ayun yung ano natin dyan. Tapos ito naman. So, they lied to you. Sabi dito ni Edo. O tayo si Edo Manzano .
The SEC lawsuit doesn't even matter anymore, no? Kung ano man yung pinaglalaban sa SEC tsaka yung sa XRP kasi XRP is already not a security, dinesisyonan na yan mga lodi, no? So ano pang ano natin dyan, ya? This whole thing just political theater to slow down adoption and keep control of the narrative. So kung ano man yung mga nangyayari sa lawsuit ngayon, alam na natin yan, may decision na dyan, not a security. So goods na yan, no? Kumbaga kasi yung pag-announce ng SEC kasi mga lodi, parang formality na lang yun eh. Na tapos na ganyan, no? Wala nang doubt kumbaga na walang hidden. Alam mo na walang hidden something. Kasi pag hindi pa ina-announce, parang inisip mo, di baka may ano pa yan eh. Baka may mahirap pang mag-invest dyan. Syempre, yung mga investor, di naman maliliit mag-invest yun. Bilyonan din yun. So, mas maganda, gusto nila is malinaw na malinaw. So, hanggat hindi pa ina-announce, parang ganun kasi yan, mga lodi, no? Hanggat hindi pa ina-announce, may FUD pa. Di ba? So, ito. This is a funny community. Everyone goes crazy for one stable coin on our XRP Ledger. And this month, 6 new stable coin on XRP Ledger launch and it's almost hardly noticed. Ito yung mga pumasok na 6 major currency back stable coin sa XRP Ledger. Mga idol, no? Yung USD, GBP, ano yung GBP? Ano to? Hindi ko alam yung GBP. Yung ZAR, NGN, Euro, and AUD. Ano yung AUD? Australian dollar. Ayan. So, ayan. So, meron ng 6 mga lodi na nasa loob ng XRP Ledger. So, goods na goods yan, mga lodi. Kasi ito, natuwa lang ako dito. Kasi, ito yung mga tinatanong ngayon eh. Kailan ba magtutuda mo ng XRP, mga idol, no? Could be 1 month, could be 2 months. 3 months. Could be 4 months. I can see that happening, yes. 8 months. That's a realistic timeline. 11 months. Perhaps. Kaya niyo pa ba? Kaya niyo pa ba maghintay? Dapat pala habang piniplay ko yung camel eh. Diba? Could be 1 month, could be 2 months. 3 months. Could be 4 months. I can see that happening, yes. 8 months. That's a realistic timeline. 11 months. Perhaps. Be Ito. Dito tayo sa PAX, mga lodi, no? PAX na to, PAX. No? So, ito, marami mainis na ito sa akin. Pero, kailangan natin inis ito eh. So, everyone tell me if I'm wrong, but, ito na. BTC was 2.09 in March 2011. It had one use case, no? Nung $2 and 0.9 siya noong 2011, meron lang siyang isang use case, mga lodi, no? XRP is 2.09 in April 2025. It has 20 plus real world use cases. Let's break this down, mother father. So ito, Bitcoin, no? 2011 to, 2.09. Use case, peer-to-peer payment. So ayun yung use case niya, no? Just decentralized way to send money, no banks, no real adoption, no infrastructura, no? Yet climbed from 2.09 to 73,000 plus dollars on just one idea. Yeah? XRP na, mga lodi, no? At 2.09 ngayong 2025, 300 plus, ito yung mga use case niya, mga lodi, no? Ito kasi yung sa Bitcoin, no? Ayan, peer-to-peer lang, no? Sa XRP naman, 300 plus financial institutions using it, cross-border payment, replacing SWIFT is key corridors, micropayments for creators, Coil Cinnamon, DeFi, AMMs, DEX on XRP Ledger, liquidity bridge for stablecoin which is RLUSD, CBDC pilot by with Bhutan, World Bank, treasury management e.g. I remit something, smart contracts, tokenization NFTs, ESG compliant,
no mining low energy. So kasi yung sa Bitcoin mining high energy. In-game payments, digital identity security, institutional ETF filings, Wisdom 3 Grayscale. So ito pa lang kasi yung mga pasok, no? Included in the US Strategic Crypto Reserve. But BTC had one use case at 2.09. XRP has 20 plus many live, the rest rapidly being adopted. BTC exploded on narrative alone. With the XRP utility, where do you think its price ends up? No? So, yan mga lodi kayo na ang humusga, mga idol, no? Sabi nga nila yung price parang ano yun hindi mo na isipin yung price, mga lodi. Ito kasi nga ang pinag-usapan dito yung Ripple, no? Sila na yung magiging financial bagong financial system. Ayun na yung pinakamabigat dun mga idol no? So sabi ko nga sa inyo, bias ako sa XRP, mga idol, alam nyo naman yan. So hindi ko naman sinasabing hindi ko gusto yung Bitcoin. Magi-stay yan habang, kumbaga, yung Bitcoin talaga, mga lodi, magi-stay na yan. Wala nang, kumbaga, no doubt about it na Bitcoin nandiyan na yan. Bibili rin ako niyan, no? Sa next bear market, for sure bibili ako niyan. No? Pero sa ngayon, para sa akin, XRP yung best bet, no? Kumbaga, yun yung sa akin Sa akin yun mga lodi, sabi ko nga sa akin. So, hindi sa inyo, sa akin, ewan ko kung kayo rin. No? Pero ayun yung lagi nating yun sa araw-araw. So, obvious naman yan, mga lods. No? So, pero syempre, nag-news din tayo ng mga crypto news at mga trending news sa crypto world. No? So, sa ngayon, dahil nga kadarating lang namin, ito lang yung mabilisang nahanap kong news, mga lodi. So, bukas, babawi ako sa inyo. Wala naman akong alis bukas, mga lodi. Pahinga kami bukas, so makakabawi ako, makapagbasa ako ng comment bukas at medyo matindi yung ating gagawing news, makahanap tayo ng malulupit. So sa ngayon, ito lang muna yung video natin. Sana enjoy nyo kahit maiksi lang yung video natin, mga idol. Babawi ako sa inyo bukas, mga lods, no? Maraming salamat sa mga nanood, mga lodi. Bukas ulit, huwag nyo kalimutang i-like yung video natin. At syempre, wala pang crypto exchange, andyan yung BitGet at subscribe kayo sa channel natin. So, yun lang. Magandang araw sa inyo, mga kapatid, at What's up, subscribe to me and subscribe to Jablo. Also, when I see me, I mean Clovis, subscribe to both of us. Bye.